Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang kandidatura ni Senator Amy Marcos. Kumusta ang kanyang chances of winning? Medyo lumalabo na ata. Parang hindi na siya makaahon sa pagkalugmok. Palagi siyang nawawala sa Magic 12 sa lahat ng mga surveys na lumalabas ngayon. Okay, dito mayroon akong subscriber, kaibigan. Sabi niya, General, latest survey ti SWS, talo ti nakasirek nga kandidatok. Go, Bato, Rebillami. Awanen, tinagan ni Manang Amy. Kasla, haan ko kayat isunan iboto ni Manang sa pula, sa puti ngamin. Ilocano ito but he's living in Mindanao, sa Cotabato City. So, tatlo yung sa SWS survey, sabi niya, Go, Bato, and Rebillami kandidato niya. Pumasok. Si Manang Amy, dati-dati, sinasabi niya, butuhan natin. Butuhan si Manang Amy. Ngayon, alanganin na siya. Parang ayaw niya na dahil sa pula, sa puti. So, tinignan ko, pinadala niya ako ng resulta ng SWS survey. Post ito ng News 5, posted 1 hour ago. Nangunguna si CIS Representative Erwin Tulfo sa inilabas ng Social Weather Station sa latest voter preference survey para sa pagkasenador para sa 2025 na eleksyon. Pumangalawa sa ranking si dating Senate President Tito Soto, habang statistically tied para sa ikatlo at ikaapat na pwesto sina re-electionist Senator Lito Lapid at Senator Bongo. Pasok naman, sumunod sa listahan sina dating Senador Ping Lacson at broadcaster na si Ben Tulfo. Pasok naman mula 7th hanggang 14th place sina re-electionist Senator Pia Cayetano, dating Senador Manny Pacquiao, Makati Mayor Abby Binay, re-electionist din sina Senator Bato de la Rosa, Senator Bong Revilla, TV host na si Willie Rebillami at Kiko Pangilinan. Ikinomisyon ng Stratbase Group ang survey. Sinagawa ito noong January 17 to 20 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,800 registered voters sa bansa. Ayan. So, to me, tatlong survey groups ang may credibility, SWS, Pulse Asia, and Publicus Asia. Yan ang pinagkakatiwalaan kong survey group. So, dito nakalagay yung percentage. Erwin Tulfo, 45% ang nakuha, mataas. Tito Soto, 38%. Senator Lito Lapid, 37%. Tay sila ni Senator Bongo, 37%. Number 5 is Ping Lacson, 35%. Bin Tulfo, 34%. Number 7, Pia Cayetano. Tay sila ni Manny Pacquiao, 33%. 7 and 8 yan. Number 9, si Abby Binay, 31%. Number 10, Bato de la Rosa, 30%. Number 11, 12, and 13, Tay. Senator Bong Revilla, Willie Rebillami, and Kiko Pangilinan, tied at 29%. So, wala nga dito si Senator Amy Marcos. Yan, napansin ko yan. Mula nung, na siya nakikita mo, wala siyang playing safe palagi.
pwedeng maka-Marcos, pwedeng maka-Duterte. Parang wala siyang sariling diskarte. So, akala niya, sabi niya na pwede niyang kaibigan lahat, wala siyang kaaway. Kaibigan niya mga Duterte, kaibigan pa rin niya si mga Marcos. Nako, diyan siya nagkamali. Kasi maraming DDS na galit kay Senator Amy Marcos. Yun ang nabantayan ko. Kaya, I don't know kung makakabawi pa siya. Palagay ko, mahirap na. Although, sa ibang survey, number 13, number 14 siya. Tingnan natin anong mangyayari. Hindi pa naman nagsisimula ang campaign period. I think February 7 pa ang official start ng campaign period. Masipag naman siya sa mga lugar na napupuntahan ko, nandun na yung mga tarpaulin niya eh. Very visible siya. Yun nga, binati ko siya dahil pati yung pagbisita niya sa wounded na sundalo, yung na-wounded sa Basilan na ambush, nandun siya, nagpakita ka ng concern. Instead na purihin siya ng netizens, binatikos dahil pakitang tao lang daw yung pagbisita niya sa wounded na sundalo. Kasi first time na bumisita siya sa wounded na sundalo, hindi nila nakikita. Sabi ng mga netizens, yung comments, si BP Sara daw ang palaging nagbibisita sa wounded nga sundalo or police o kaya yung nalagasan ng buhay, talagang from the heart na bumibisita ang mga Duterte. Itong Marcos daw, si Manang Amy, parang nag-take the opportunity, papogi, kaya namimisita siya sa mga wounded na sundalo. Anyway, good luck kay Manang Amy Marcos. Sana makabawi pa siya. At tingnan natin kung baka totoo na yung sabi ng no, never Marcos again. No more Marcos. Nako, wala na. Okay, mga kaibigan, salamat po sa inyong panonood sa ating channel. At yung income natin na natatanggap dahil sa inyong panonood, na itutulong natin sa Talaandig Tribe. Livelihood project natin yan is Lakatan. Meron din tayong housing project. So ito, panoorin nyo itong video. Makita nyo kawawang kalagayan ng mga Talaandig Tribe. Either wala silang bahay dahil nakikitira lang sa mga parents nila, or sira-sira yung bahay nila, tumutulo na ang mga yero. O yung ibang bahay walang yero kundi trapal, plastic lang. So, salamat sa inyong tulong sa Talaandig Tribe sa pamamagitan ng panonood sa ating mga video. Muna ni siya ang gabalay pod nga nagtukod na og balay niya apan wala siya hero. Og kini nagkinanglan gyud ni siya og tabang. Gabalay ka diha, Kol? Oh, na Kinahanglan kayo tabig tabang. kinanglan kag tabang. Oo, kay wala kayo mong Wala kay mapalit. Way kapalit. Oh. Ato bang direkor ayaw ka ulaw. So wala gyud mo ibalay, galuon ra gyud mo. Oo, galuon ra ni diya kang mama. Oh, ang iya sa dinanay, gubaon na pud nga balay. Na ikaw galuon pa gyud ka, so nakadesisyon ka nga magbalay na lang kay wa kay balay. Oo. Lagi ba? Oo, sige kay kini nga nakita naman gid nga nagtukod kag balay, matagaan gid kagero. Oo, og uban sa mga panalangin pagampo sa Ginoo. Nga kini og magpasalamat pud ta sa kuan kanang tanaw sa YouTube aron nga matabangan mo. Oo. Oo, kay nga maluoy sila sa inyo nga wa gid mo balay. Pila na mo ka tuig nga galoon ni nanay? Dugay-dugay na. Dugay-dugay na. Lagi na nakadesisyon na lang ka nga magbalay. Oo, magdesisyon lang ila nagkuan ning Sige pa. balay nga. Oo. Padayon na lang ni nga
imong buhaton nga hangtod nga dali ra mahuman gyud ni kay aron matagaan ka giro maka human ka og balay sumayo na atong kawimtang basta na natay balay. Oo. So nagtukod na gyud kadaan. O mo na ni ilang balay. Og sila galoon ra sa tigulang og ang tigulang pod ang iyang balay kuha na pod siya bukutan ra pod og silopin ang ilalom kay ang ulan lagi nangaputol naman ang yero so nagkinanglan og tabang. So, kini siya nagbalay pod kay naluoy siguro siya kay ang nanay nga di na wala sila'y halos kasilungan tungod sa balay nila nga guba na. Og moro to call, salamat. Okay, Sige, salamat.